Nito lang April 22 mga kapatid, isang malagim na insidente ang naganap sa loob mismo ng isang bakery sa Antipolo kung saan 7 mga individual kabilang ang 3 menor de edad ang walang awang pinaslang ng nag-iisang suspect gamit ang patalim. Ayon sa investigasyon, magkakasama sa trabaho ang lahat ng biktima at suspect, magkakapitbahay sa probinsya at malapit na magkakamag-anak. Ngunit paanong humantong sa isang brutal na pagpaslang ang lahat? Ano ang motibo ng suspect at ano ang kanyang matinding dahilan sa paggawa ng isang nakakapangilabot na krimen? Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Gabi nitong April 22, kaswal at masayang nagkukwentuhan ng 8 mga individual sa loob ng isang bakery sa May Purok 1, Barangay Kupang, Antipolo City. Sa mga sandaling yon, hindi inakala ng 7 mga personahe na ang masaya nilang kwentuhan ay yun na pala ang kanilang huling mga oras dahil maya-maya lang isa sa kanilang kasamahan ang isa-isang pumaslang sa kanila gamit ang isang patalim at di umano'y martilyo habang sila'y natutulog. Ayon sa inisyal na report mga kapatid, todas ang 7 mga individual na sinasabing ang lahat ng yon ay parehong nagtatrabaho sa naturang bakery. Mayroon ding mga ulat na bago na-diskubre ang masalimuot na nangyari sa mga biktima, may tumawag ng tulong mula pa alas 11 ng gabi. Ngunit hindi ito agad inaksyonan ng mga residente at pagsapit ng alas 6 ng umaga, doon na nadiskubre ang mga personahe na wala ng buhay at naliligo sa kanilang sariling dugo. Ayon sa report, nadiskubre ang nangyari sa loob ng bakery matapos mapansin ng isang mamimili na tila mayroong humihingi ng tulong. Dahil sa mga oras na iyon, mayroon pa palang natitirang nag-aagaw buhay pero kalaunan ay sinuwimpala din habang isinugod sa pagamutan. Ang suspect mga kapatid ay kinilala na si Bogart Ramirez, 35 taong gulang na tubong Entusan, Palanas, Masbate. Samantalang ang kanyang mga naging biktima ay puro magkakamag-anak at mismong mga kapitbahay lang din niya sa Masbate. Matapos ang ginawang karumal-dumal na krimen, agad tumakas ang suspect at bagaman agad itong nakilala dahil sa kanyang naiwang ID sa crime scene. Ngunit nang maglaon, kusa din itong sumuko sa mga otoridad. Voluntaryong nagtungo ang suspect mga kapatid sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame sa Quezon City. Sinundo rin siya doon ng Antipolo Police para ilipat sa kanilang kustodya at doon tahasan itong inamin ang kanyang brutal na mga pagpaslang. Base mismo sa statement ng suspect, ang kanyang ginawa sa 7 mga individual ay pagtatanggol lamang sa sarili. Dahil bago niya umano gawin ang pamamaslang, narinig niya ang mga biktima na siya ay papatayin sa pamamagitan ng pagtaklob ng unan sa kanyang mukha at ito'y palalabasin na siya ay namatay sa isang bangungot habang natutulog. Ngunit sa ginawang investigasyon ng pulisya na pag-alaman ng isa sa mga dahilan ay ang hindi pagkakaunawaan sa kanilang negosyo. Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Narinig ko, nag-uusap kasi sila. Dalawa kasi magkasosyo sa BR. Tapos yung mga trabahante namin halos kamag-anak niya. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Kaya inunahan ko na sila. Ang salarin mga kapatid na si Ramirez ang isa sa mga may-ari ng naturang bakery kung saan naganap ang insidente. Samantalang ang isa sa kanyang mga naging biktima ay ang kanyang kasosyo. Ayon sa report na mula mismo sa nag-imbestiga ng mga pulis, may plano ng humiwalay sa negosyo kay Bogart ang kanyang kasosyo dahil sa mga isyu sa gastusin. Ngunit kung ang mga salaysay ni Bogart ang pagbabasihan, ang talagang nagtulak sa kanya na isagawa ang isang napakabrutal na krimen ay ang kanyang narinig na siya'y papatayin at gagawin daw iyon sa kanya ng kanyang kasosyo para masolo na nito ang kanilang negosyo. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Kaya inunahan ko na sila. Ngayon mga kapatid, 7 ang mga naging biktima at puro ito mga lalaki at ang salarin na si Ramirez ay hindi man lang nagkaroon ng kahit ni isang galos sa katawan. Dahil doon nagkaroon ng teorya ang mga pulis na maaring hindi nag-iisa ang gumawa ng krimen. Ngunit base naman sa kanilang nakalap na mga impormasyon mula sa mga residente malapit sa pinangyarihan at mula sa ilang mga video na kuha sa CCTV, napagtanto ng pulisya na maaring mag-isa nga lang ginawa ng suspect ang pamamaslang. Mula naman sa kwento ni Ramirez, nakapanlaban naman daw ang mga biktima. Ngunit naging dehado ang mga ito dahil sa kanilang lahat siya lang ang may dalang patalim at pinatay din umano niya ang ilaw kaya naman bawat biktima na lumalapit sa kanya ay talagang natatamaan niya ito ng panaksak. Lahat sila, nakasugod sila sa akin, lumaban sila sa akin, kaso lang wala silang kutsilyo kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama sir kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin sir niyayakap nila ako, siyempre ako yung makasaksak. May mga report din na nakainom ang suspect nang mangyari ang insidente dahil sa mismong oras na yon kung saan nabahira ng dugo ang kanyang mga kamay ay ang mga sandali ng kanya mismong kaarawan. Sa ngayon mga kapatid, sinampahan na ng patong-patong na kaso ang suspect kabilang ang 7 counts of murder na talaga namang magpapaburo sa kanya sa bilangguan.
Patuloy pa rin ang naging investigasyon ng mga pulis at bagaman napag-alaman na wala pang naging police record ang suspect, ngunit inaalam pa kung nasa ilalim ba ito ng ipinagbabawal na gamot bago maganap ang insidente. Sumailalim na rin sa otopsiya ang mga biktima upang matukoy kung wala ba itong nainom na mga chemical na maaring nagpapahimbing sa kanila ng pagtulog, dahil sa ngayon may kutob din ang mga otoridad na maaring nasa kasarapan ng tulog ng mga biktima ay sinagawa ang nakakapangilabot na krimen. Anong aral mga kapatid ang pwedeng makuha sa insidenteng ito? Well, simple lang, sa likod ng bawat krimen mayroong isang kwento ng sakit, galit at kadiliman. Pero gaano man kalalim ang sugat sa damdamin, hindi kailanman tama ang kumitil ng buhay. Ang insidenteng ito sa Antipolo ay paalala sa ating lahat na ang tiwala, pagkakaibigan at pamilya ay kayang mabasag ng inggit, galit at hindi pagkakaunawaan. Habang umaasa tayo sa hustisya para sa mga biktima, patuloy din tayong manalangin na sana'y wala ng pamilyang mawala ng mahal sa buhay sa ganitong karahasang walang saysay. Maging mapagmasid, maging mapagmatsyag dahil minsan ang panganib ay nasa mismong paligid lang natin. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!